Sa pag-aalay naman mga ka-checkmate, no, ang una kong ginagawa dyan, hinahanap ko yung butas ng pito. Ito yung butas ng pito, sisimulan natin higpitan ng pamagitan lang ng daliri, yung rayos. Yan. Kung hanggat kaya nyo higpitan ng daliri, kaya nyo ikutin nyo. Kasi hindi nyo naman mahigpitan ng todo yan. Yung kaya lang ng daliri nyo. Ayan, higpitan lahat ng nipple higpitan natin. Ikutin, hanggat may ikot natin, ikutin natin. Yan. Para hindi masyadong matagal yung pag-aalay natin. Para pag sinalang na natin sa pag-alay, yung gumamit na tayo ng spoke wrench, hindi na tayo masyadong pagod sa pag-ikot ng spoke wrench at konti na lang din yung pag-alay na gagawin natin. Malalaman naman natin na naikot na natin lahat ng nipple pag nakarating na tayo dun sa sinasabi natin na ayan, yung tinuturo ko na to, ayan. Yan yung butas ng pito. So, pag hindi ka na mahirapang tanda, starting point na alam mo na lahat ng nipple at lahat ng rayos ay nagalaw mo na. So, ayan, pag nahigpitan ko na lahat yan, gagamit na ako ng spoke wrench. So, ayan, nakita nyo, malayo, di ba? Yun, lumapit. Ito, malayo. Hanggang saan yan? Layo, oh. Hanggang saan lumapit? Yun, dito. So, itong part na lumayo siya, dito ako lahat magpipihit. Checkmate, ikutin ko ulit, no? So, hinila ko na yung malayo kanina. Mapapansin nyo, pag piniikot ko to, may sayo, wala na yung sobrang laki kanina, di ba? Sobrang laki. So, nahatak na natin. So, ang sunod niyan, no? Pag na-align na natin ng maayos yan, medyo okay na yung ikot niya, itong control natin dito, pin natin, yan, gaganon din lang. Kasi hindi naman maganda yung aligner ko, mga parts. Yan, pupukin lang natin. Yan, ganun lang talaga, tsaga-tsaga lang tayo sa mga gamit natin na mga budget lang. Yan. So, ayan, yung pag-align, dapat yung layo nung aligner natin, maliit lang. Ayan, oh. Oh, di ba? Oh. Oh, nakita niyo yung liit na yon. Oh. Dapat ganun lang siya kadikit. So, ayan. Kasi habang yung ating aligner ay mas malapit dun sa rim, mas nakikita natin yung paglayo at paglapit ng rim. So, doon sa pamamaraan na yon, mas ma-align natin ng mas mabilis yun. At habang nag-align tayo at padiretso ng padiretso ang ikot na rim at paganda ng paganda, yung aligner natin palapit ng palapit doon sa rim hanggang sa makuha na natin yung pinaka-perfect na ikot ng rim, and then that's the time na patapos na tayong mag-align. At wag nating kakalimutan, i-monitor yung rim na dapat hindi siya mapunta doon sa kabilang gilid o doon sa kabilang side. Dapat lagi siyang naka-permanente sa gitna habang ina-align natin ng mas maayos at mas mabilis. Ayan, ganyan lang. Monitor lang, bawas, dagdag. Take note, habang nag-align tayo, dapat yung rim and maintain natin sa pagitan at gitna lang ng hub. Pansin nyo, dito malapit din. Makikita naman ang mata eh. Ayan. Oh, lumalayo siya. So ito, higpitan natin. So, ito yung sinasabi na luwag higpit. So, kailangan marunong ka magluwag higpit dito. Hindi kailangan dito yung masyado kang puguso or masyado kang mainipin. Kasi pag mainipin ka dito, hindi mo kaya mag-align ng bike. Kailangan dito, mag-practice natin yung pasensya natin. Yung tipong naluwagan mo na, hihigpitan mo na naman, luluwagan mo ulit, hihigpitan mo ulit, yun lang, balik-balik lang. Katulad yan, nagluluwag, higpit ako kasi medyo matigas na to eh. Yan. Kaya nyo, lumalapit yung rim doon sa aligner natin. So, ganun lang, gaganunin lang natin lahat. Dandahan ko itong ginagawa mga kapars, no? Pero pag sa actual at wala akong video, mabilis to siyempre. Ngayon lang, dinadahan ko kasi nga, kailangan ko maituro sa inyo ng tama at maayos. Ayan. Higpit ha, higpit ang ginagawa ko lahat dito. Ayan. Kung pansin nyo, lumalapit siya dito sa may aligner natin. Ayan o, parang nagiging pino yung awang niya. Hop. Yun o. Hop. Lumapit siya. Ngayon, para hindi ka mahirapan, halimbawa, karamihan ay ganyan ang layo. May lumapit na konti. Ayun o, sobrang dikit siya. Dito ka na maghigpit para makahabol mo lang ng, kaysa ihabol mo ng ihabol. Ito ang higpitan mo. Makikita nyo yan, mapapansin nyo kumakawang yan. O, di ba? Dito sa kabila. O. So, ganun lang ang pag-align. Kailangan dito ay sipag at tiyaga. At syempre, pasensya. Hindi pwedeng ang ano mo eh, nahigpitan ko na yan, ayaw ko na. Meron ng time, uulit ka ulit sa una. Luluwagan mo ulit lahat para makuha mo. So, ayan. Buti natin ang mabilis. Nakita ninyo, halos wala nang galaw. Ayan o. Oh. Makikita nyo dun sa may pagitan ng aligner ko at saka itong rim. Straight na siya. Ayan o.
So, di ba? Wala na siyang kapalag-palag. So, ngayon, naka-align na tayo. Ibig sabihin yan, malapit na yan, naka-align na tayo. Anong sunod natin gagawin? Hindi pa ito tapos. Kasi makita nyo yung rayos, oh. Zoom out natin. Ayan, oh, ang luwag pa niya. Nandun pa lang tayo sa nag-a-align tayo ng simula. Mga parts, meron nga pala akong tips sa inyo. Ito yung likod ng bike. So, ayan. So, para hindi ako magsukat sa frame ng bike, ang purpose nito, para hindi na ako bumili nung parang di ba yung nakita nyo yung mahaba na may panukat, sinusukat siya kabilaan. Yun ang use noon. Ay, ang mahal noon. Nag-provide na lang ako ng likod ng bike. Ayan, oh. So, ito, sigurado to. Equal na equal to. So, ayan. Pagka nagsusukat ako ng rim ng bike habang nag-a-align ako, kung nakagitna na yan, kasi importante, itong rim, pag nilagay mo sa bike, nasa gitna siya ng frame, hindi ito. So, ngayon, bago ko tanggalin yan habang nag-a-align ako, kaysa kalasin ko ng kalasin, tapos isusukat ko sa bike, mapagod, di ba? So, naggawa na lang ako ng ganun. Nag-provide ako ng ganito. Nilalagay ko lang kabilaan mo sa hub. Ayan. Kung anong layo ng hub, ini-equal ko lang. Ayan, oh. Nakita nyo? Hindi ko na kailangan magkalas para ikabit pa sa bike. At tingnan kung sakto na ba yung ano ko. So, pansin niyo sa camera hindi ganong halata, no? Pero dito ay kitang-kita ang difference sa actual. Dito, malayo siya. Ayan, oh. Dito, mas malapit. Ibig sabihin, malayo siya dito ako maghahatak. Dito ako maghihigpit, dito ako sa kabila magluluwag. Kunti, hila ka dito, tapos luwag ka naman doon sa kabila. Ayan, oh. Di ba? Ang layo. So, yan ang importante sa pag-align. Ito ang napaka-importante. Hindi ka basta nag-align, kailangan alam mo din na yung rim natin, pag kinabit na ron sa bike, nakasentro siya doon sa pagitan ng frame. Kasi pag yan, pinag-ari ninyo ay ang pangit. Kasi pag kinabit na yung gulong, ang pangit. Nasa gilid siya. So, sa mayroong mga bike na luma na, kuhanin nyo yung likod, gamitin nyo na lang na pang ganito, pang align. So, ayan. Another tips para yung mga bagay na hindi na natin nagagamit, may magkaroon ng silbi. Yan, simulan ko na. Dahil dito sa side na to, maghihigpit ako, yung aligner ko, iuusod ko na kung gaano kalaki yung kakainin. Yan, katulad yan, ganyan kalayo. Pwesto ko na siya, hatakin ko siya hanggang sa lumapit siya dito. Pag lumapit na siya dito, that's the time na hihinto na ako kasi yun na yung kailangan ko doon sa frame na gumitna yung rim. So, ayan, nakaano na siya, no? Ngayon, maghahatak na tayo dito. So, simulan ko na. Luwag, luwag, higpit dito sa kabila. So, yun ang gagawin natin. Ngayon, sa pagsisimula natin, no, ito yung lagay ng pito. Kita? Yan. Dito ako magsisimulang maghigpit. Dito ako magsisimulang magluwag. Para pag nakarating ako dito, linaluwag at higpitan ko na. So, hindi tayo hihinto, no? Hanggat hindi ito lumalapit ng gabuhok dito. So, ayan. Kailangang mahatak natin yung rim pabalik. Katapos natin magluwag higpit at maghatak ng spokes papunta ron sa gitna para may gitna natin yung rim. Ayan. Naigitna na natin siya at okay na. Yun na yung ikot niya. Pero mapapansin nyo, gumaganong-ganon siya. Talon naman. So, ayan. Turuan ko kayo ng pagkuha ng talon. So, sa talon, i-adjust na natin ito. Palapit. Ang talon, yung kukuhanin natin yung taas-baba ng rim. Itong pangkuha natin ng talon, ito yung sa aligner at itong rim. Papaikutin ko. Yan. Nakita nyo yan yung talon. Bumababa, tumataas. So, sa pagkuha ng talon, yung mababa, higpitan mo. 1, 2, 3, 6 or 4. Depende yan. So, yung mataas, lalo na pag mahigpit na yung rayos, at mataas siya, luluwagan mo yan. Para yung rim ay nagbabalance. Yun, bumaba. So, hihigpitan ko dito. So, maghihigpit tayo dito sa 6. Hihigpitan ko siya para yung rim ay umangat at hindi siya mababa. Pagkatapos natin kuhanin ng talon, konting align, then pwede na tayong maghigpit. Bumaba, ayan o, bumaba siya, ayan, bumaba. Tumaas. Pagtaas niya, saan bumaba? Bumaba ulit. So, yung bumaba, halimbawa, ayan, bumaba siya. Hilahin natin ito pataas. Kasi yung rayos natin ay maluwag pa at pwede pang ikutin. So, puro pahigpit tayo, no? Puro pataas. Mamaya na tayo magluluwag pag medyo may mataas pa rin, tapos mahigpit na, that's the time na magluluwag na tayo ng rayos. So, ayan. So, ganun lang pagkuha ng talon. Ikot, tumaas yan, pero maluwag pa rin naman ang rayos. Yung lahat ng bumababayin mo lang ano natin. Ngayon, kung nahirapan kayo, i-adjust nyo to. Palapitin nyo dun sa rim. Ayan. Yun. Pansin nyo, tumama siya. Pag tumama siya, yun, hihigpitan natin. Okay?
Yun, gumalaw na siya, di ba? Higpit. So, ganyan lang pagkuha ng talon. Madali lang pagka paulit-ulit yung gagawin. Mamamaster nyo rin. So, ayan. Umikot na siya ulit. Okay. Tingnan ulit natin. Ito, bumaba. Higpitan ulit natin. Yung, yung luwag dito sa pagkuha ng talon, depende yan. Case-to-case basis yan. Kung halimbawa, sobrang tight na tong mga rayos mo, pero may talon pa rin, yung mataas naman ng luluwagan mo. Kasi mahirap ng puro hatak ka ng hatak. Tapos ang higpit na, masisira yung rim mo. Pero kung ganitong maluwag pa, pwede pang hilahin yung mga mabababa, maghila ka lang muna. Huwag ka muna magluwag. Tapos pagka mahigpit na, tapos mayroon pa rin talon, yung mataas naman ang iyong luwagan para bumababa yung rim. So, yun yung mga technique. Ang higpit nga pala nito, kabilaan, kasi yan ay alay na. Yung ikot mo, laging equal yan. Yung ikot ng spoke wrench mo, laging same ang ikot doon sa lahat. Kasi naka-align na yan eh. Ito mataas. So, mahigpit na yung rayos ko. So, hatak na siya masyado, luluwagan ko na siya. Para yung rim bumaba. Pagkukuha ng talon, luwag higpit, no? Mapapansin mo naman yan, pag yung rayos mo sobrang higpit na, huwag ka nang kumuha ulit ng mababa. Yung matataas naman ang luwagan mo. Yan. Tulad nito, yan. Ito, sobrang higpit na nito. So, luwagan natin to para bumaba yung rim. Yung talon niya, makabawi. Pag nakuha na natin yung talon, nakita niyo yung uga na yun, konting-kunti, yun yung dugtungan na. So, hindi mo na talaga kayang kuhanin yan. Ngayon, may sayaw siyang konti, kasi nga kumuha tayo ng talon na wala sa align. So, ngayon, i-align naman natin ulit. And then, final na. So, gabuk lang dapat ang layo niya dun sa rim, yung aligner natin. Pagka ganitong final na, pakiramdaman na lang yan. So, napakalapit yung aligner natin, halos nakadikit na dun sa rim. Nakuha na natin ang talon, nakuha na natin yung gitna, perfect na. So, maghihigpit na lang tayo at i-align na natin ang final. Ngayon, ang pag-align na ng final, pakiramdaman na yan. Sobrang lapit itong aligner natin, halos gabuk na yan. Ngayon, pag inikot natin, mikit siya, maghahata ka dito. So, ayan. Pag sumayad siya, luwagan natin. Higpitan natin dito sa kabilang side para kumawang. Okay. Isa. Nawala. Sumayad ulit. Lahat ng sumasayad, hihilahin ninyo palayo. Ayan. Nawala. Tayo ulit. Ikot. Yon. Yung parang pumitik na maliit na yun yung dugtungan. Ito yung final natin na gawa. So, ayan. So, gaganon din natin yung rayos, no? Kung mahigpit na siya, yan. Mahigpit na siya, oh. Wala nang kumukorba. Yan. Pipisilin nyo kasi yan, gaganunin ninyo. Yan. Yan ninyo yung talon, ha? Ayan, oh. Nakita niyo yung gumagalaw na konti, yung gumaganong ganon. Yun yung dugtungan. Yung dikit niya dito sa rim at saka dito sa aligner ko, sobrang lapit na. Kaya hindi na kaya nung camera. Ayun, nakikita niyo may konting awang. Sobrang dikit na yan. Pero ikutin ko. May nakikita ba kayong sumasayad? Wala. Ibig sabihin, align na yan. So, thank you at sana may nakuha ulit kayong panibagong technique sa aking video. Salamat!